Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang binatang nagtatrabaho bilang isang sepulturero. Siya si Juanito, tagalinis ng mga nicho. Nagdadamo at nag-aayos sa buong paligid ng sementeryo. Simple lang ang buhay niya, kahit hindi madalas mapansin. Masipag siya sa pag-aalaga sa mga libingan. Isa sa palagi niyang nililinis at dinarasalang puntod ay yung nasa tabi ng libingan ng kanyang ina. Isa sa palagi niyang nililinis at dinarasalang puntod ay yung nasa tabi ng libingan ng kanyang ina. Matagal na itong napabayaan at tila nakalimutan na ng mga kamag-anak. Hanggang isang gabi, nasaksihan ng kanyang mga mata ang pagbangon ng isang bangkay mula sa hukay. Bumangon ng isang aswang na tinatawag na amaranhig. Bakit kaya muling nabuhay ang bangkay na yun? Ano ang koneksyon ng amaranhig sa lumang puntod na laging inaayos ni Juanito? Paano kaya makakaligtas si Juanito at ang kanyang mga kasama sa banta ng mga aswang na ito? O aswang nga ba talaga ang kanilang kalaban? At sino o ano ang kanyang magiging kakampi sa laban na ito? Pero bago po ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa gitna ng sementeryo, may isang simpleng libing na isinasagawa. Walang banda, walang bulaklak at walang mga lobong pinalilipad. Tahimik ang paligid, walang maririnig na anumang ingay, maliban lang sa dahan-dahang pagbaba ng ataul sa lupa. Nakatayo si Juanito. Siya ang sepulturero sa sementeryong yun. Pawisan na siya at maalikabok ang katawan. Marumi na ang kanyang suot na pantalon at lumang t-shirt na halatang ilang araw nang hindi nalalabahan. Malungkot ang mukha niya, nakakunot ang noo at hindi maalis ang tingin niya sa matandang babae na nasa tabi ng hukay. Nakasuot ito ng itim na bestida at nakahawak sa kanyang tungkod. Naawa siya. Hindi lang dahil namatayan ang matanda, kundi dahil wala man lang nakiramay. Wala ni isang kamag-anak o kaibigan. Tanging sila lang ni Mang Tonyo at ang tatlong taga-punerarya ang naroon. Tahimik lang si Juanito hanggang sa natapos ang libing. Binuhusan na ng lupa ang kabaong hanggang sa tuluyan na itong natabunan. Patuloy siyang nakatingin sa matanda. Wala itong luha pero bakas sa muka ang matinding lungkot. Nang tuluyan ng natabunan ang kabaong, umalis na ang mga taga-punerarya, sakay ng kanilang van. Naiwan na lamang si Juanito, Mang Tonyo at ang matandang babae. Biglang humarap ang matanda sa kanila. Nakatayo siya sa gilid ng hukay. Matalim ang tingin at nanginginig ang labi. Sabihin niyo, bakit ganun kalalim ang hukay? Magsalita kayo! Nagulat si Juanito. Napatingin siya kay Mang Tonyo. Hindi nila inaasahan ang pagputok ng galit mula sa matanda. Sabi ko na sa inyo, huwag laliman, hindi ba? Ang biling ko sa iyo, Tonyo, huwag masyado. Ayoko ng malalim. Ang sabi ko, huwag malalim. Bakit hindi kayo nakinig? Ilang beses na napalunok ng sarili niyang laway si Mang Tonyo. Halatang kabado ito at pilit na iniintindi ang sitwasyon. Pasensya na po, Bob. Pero hindi po namin pwedeng sundin yung gusto nyo. May standard po kasi ang lalim ng hukay. Hindi pwedeng mababaw labag. Anong standard na sinasabi mo? Anak ko yan. Anak ko ang inililibing. Tapos kayo masusunod. Ako ang nanay niya. Ma'am, naiintindihan po namin ang nararamdaman nyo. Pero may patakaran po talaga eh. Baka po kami masita. Baka matanggal po kami sa trabaho. Kahit matanggal pa kayo, wala akong pakialam.
Sana, sinunod nyo na lamang ako. Ang sabi ko, huwag masyadong malalim. Ayoko ng ganitong klaseng libing. Para bang wala ng balikan. Parang tuluyan na talaga siyang mawawala sa akin. Napayuko si Juanito. Hindi siya makatingin sa matanda. Ang tono ng boses nito, puno ng sakit, hindi lang galit. Ma'am, mawalang galag na po. Kung mababaw lang po hukay, abay delikado po yon. Baka hukayin ng hayop o lumambot yung lupa. Abay, malalagot kami sa sanitation. Pasensya na po talaga, ma'am. May batas po eh. Hindi po yung pwedeng labagin. Hindi nyo naiintindihan eh. Ayoko lang ng malalim kasi baka hindi ko na siya maramdaman. Gusto ko maski nasa ilalim na siya ng lupa. Malapit pa rin siya sa akin. Hindi naman po dahil malalim ang hukay, ibig sabihin tuluyan na po siyang nawala. Nandito pa rin naman po siya sa lugar na to. Hindi talaga kayo nakakaintindi. Ang dali-dali na ng hiling ko. Ang sabi ko dyan sa kasama mo matanda, huwag laliman ng hukay. Pero hindi naman po ako nangako sa inyo noon na gagawin ko yon. Ayoko rin naman pong nakikita kayo ganyan, mama, na hindi nyo nagustuhan ang naging trabaho namin. Pero mas lalong masama po kung kami naman ang masisisi kung magkakaroon ng problema. Abay may protocol po kasi, ma'am. Kailangan po talagang sundin yon. Protocol. Puro kayo patakaran. Yun lang naman ang munting kahilingan ko. Hindi niyo pa pinagbigyan. Hindi ba pwedeng maski isang beses? Huwag niyo sundin ang protocol na yan. Kasi ako nanay. Ako ang nanay ng nilibing niyo. Ma'am, pasensya na po talaga. Kung kami lang po masusunod, gusto rin sana namin pakinggan kayo. Ang kaso po trabaho po namin ng sundin ang tama. Ayaw po namin malagay kayo sa alanganin. O kami. Kapag nagkataon na ma-check ito ng sanitation, tsak na malalagot kami. Baka mawalan pa kami ng trabaho. Magkano kailangan nyo? Hukayin nyo ulit yan. Sige na. Sabihin nyo kung magkano. Ibibigay ko. Ma'am, seryoso ako. Gawin nyo mas mababaw. Wala namang makakakita eh. Tayo lang. Hindi po talaga pwede, ma'am. Kahit magkano po ang ibigay nyo sa amin, dun pa rin po kami sa taba. Tumahimik ang matanda. Huminga ito ng malalim, pero halatang pinipigilan nito ang pag-iyak. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang mahigpit ang hawak sa tungkod. Alam nyo ba kung gaano ko kamahal ang anak ko? Higit pa sa buhay ko. Siya lang ang meron ako. Wala nang iba. Tapos ngayon wala na siya. Tapos ganyan lang. Ganito lang natapos. Ma'am, ano po bang nangyari sa kanya? Juanito, huwag mong tanungin niya kay mama. Ay, pasensya na po, ma'am. Nilingon ng matanda ang bagong libing. Pumikit siya. Matagal. Pagdilat niya, tumalikod na siya sa dalawa at naglakad paalis. Mabagal pero diretso. Hindi na muli pang lumingon. Napatingin si Mang Tonyo kay Juanito. Isang mahinang tapik sa balikat ang ibinigay nito sa binata. Bago nagsalita. Nagpakamatay daw yung anak. Yun ang mga sinabi ng chismosa sa baryo. Narinig ko lang yun. Ha? Totoo po? Oo. Alam mo ba yung matandang yan? At ang anak niya, halos 1 linggo pa lang daw nakatira dito. Pero ang sabi ng mga chismosa, yung anak niya, bihirang lumabas ng bahay. Palagi na lang daw nasa loob. Tapos isang umaga, ayun, nakita na lang ng nanay niya, nakabigti na. Hala, kawawa naman. Bakit kaya siya nagpakamatay, Mang Tonyo? Nako, ikaw ha? Kalalaki mo tao chismosa ka rin pala. Hindi naman po. Medyo napapatanong lang kasi iba yung sakit na nakita ko sa matanda kanina eh. Nakakaawa siya, Mang Tonyo. Hindi ko alam, pero tinamaan talaga ako. Kaya nga Pero ang sabi-sabi ng mga tao, buntis daw yung dalaga.
Siguro na-depress. Baka tinakbuhan ng nobyo. O kaya hindi kinaya. Yun lang ang narinig ko. Napailing si Mang Tonyo habang sinisindihan ang sigarilyo. Humigop siya ng usok tapos dahan-dahang bumuga sa hangin. Tumingin sa malayo. Ang daming alam ng mga chismosa. Akala mo'y totoo lahat eh. Kung totoo man yun, malaking dagok nun sa matandang babae. Ang dami na pala niyang pinapasan. Tapos ngayon, pati anak niya pinili pang wakasan ng sariling buhay. Imbis na tanggapin ng kapalaran niya. Ang bigat sa dibdib. Alam mo yun, Mantonyo? Sanay tayo sa libing ng bangkay Pero ngayon, iba. Iba talaga yung pakiramdam. Huminga lang ng malalim si Juanito. Pinunas ang pawis sa noo. Saka muling nagsalita. Tapos, nakita nyo naman, di ba? Wala man lang nakipaglibing, Miss Kisa. Ganun na ba talaga kasama ang mga tao sa baryo natin? Wala man lang nakiramay? Siguro. Gawa rin niya ng alam mo na. Bagong lipat lang kasi sila. Wala pang kakilala. Walang kaibigan. Tapos baka rin kasi walang handa. Ha? Walang handa? Oo. Alam mo naman dito sa atin, hindi ba? Aminin ba natin o hindi? May mga tao talagang nakikidalo lang sa labay at libing kasi may pagkain. Hindi lahat pero madami. Ay, nako. Nakakalungkot talaga, Mang Tonyo. Kaya nga sanay tayo kapag ganito may inililibing. Talagang may iyakan, may kumakanta sa libing, may nagbabasbas. Pero kanina, ang tahimik. Sobrang tahimik. Kaya nga po Alam nyo, kanina nga po, Mang Tonyo, parang gusto kong yakapin yung matanda Kung pwede lang ibalik yung nawala sa kanya Hoy, ano sinasabi mo? Gusto mo bang mabuhay ang bangkay? Kung pwede lang po. Ramdam ko rin po kasi yung sakit na nararamdaman niya. Ang sakit po ng mawala ng mahal sa buhay. Masakit din po mabuhay na mag-isa. Naalala ko tuloy yung nanay ko na namatay. Napangiti ng mapait ang binata. Naalala niya bigla ang pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. Si Juanito ay 26 na taong gulang pa lamang. Tahimik lang siya. Simple at halos hindi mo mapapansin kung dadaan sa harap mo. Hindi siya palakwento, pero kung kilala mo siya ng malalim, mararamdaman mong marami siyang dinadala. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid. Pero ang totoo, simulat sa pool, parang siya na lang talaga ang natirang may malasakit sa kanilang ina. Ang mga kapatid niya, nang makaluwas ng Maynila, halos hindi na tumingin pabalik. Naiwan siya sa baryo kasama ang ina na may karamdaman sa baga. Matagal na nitong dinadala ang sakit, pero dahil sa kahirapan, hindi nakakapagpagamot ng maayos. Hindi rin kasi sapat ang kita nila sa maliit na tindahan na tinayo ng nanay niya noon. At dahil walang masandalan, si Juanito ang umako ng lahat. Nang lumala ang sakit ng ina, kinailangan itong makonfine sa ospital. Utang dito, utang doon. Kung sino-sino na ang nilapitan ni Juanito para lang merong maipambili ng gamot. May pambayad sa oxygen at may pantustos sa araw-araw na kailangan. Pero kahit na anong pilit niya, hindi na rin kinaya ng katawan ng kanyang ina. Nang namatay ito, hindi niya agad na ipalibing. Ilang araw pa itong nakapreser sa morgue, habang si Juanito ay kumakapit sa kung sino mang pwedeng mahiraman ng pera. Wala na ring natanggap mula sa mga kapatid. Ni isa sa kanila, hindi umuwi. Hindi rin tumawag. Hanggang sa kinausap siya ng may-ari ng sementeryo. Ito ang nagbigay sa kanya ng pera kapalit ng pagtatrabaho nito bilang isang sepulturero. Mula noon, nagsimula na siyang maghukay. Ang unang libing na ginawa niya ay para sa sarili niyang ina. At mula roon, hindi na siya umalis sa sementeryo. Kakarampot lang ang sahod niya.
Sapat lang para sa pagkain at pambayad sa interes niya sa utang niya sa may-ari. Pero tinitiis niya. Sa isip niya, ito ang kabayaran niya sa utang na hindi lang pera, kundi utang na loob niya sa may-ari na siyang naging dahilan para mailabas niya ang kanyang nanay sa ospital at mabigyan ng maayos na libing. Kaya't nang makita niya kung paano inilibing ang anak ng matandang babae, hindi niya maiwasang balikan ang sarili niyang pinagdaanan. Ang sakit ng mawalan, ang sakit ng pagsasakripisyo ng mag-isa. Tumahimik silang dalawa. Hindi na nag-usap. Marahang naglakad palayo si Mang Tonyo. Bit-bit ang pala. Si Juanito naman ay naiwan sandali. Maya-maya pa, huminga siya ng malalim at sumunod na rin sa pag-alis. Dahil wala pa namang masyadong ginagawa sa sementeryo, naisipan ni Juanito na dumaan muna sa libingan ng kanyang ina. Malapit lang ito sa dulo ng sementeryo, sa tabi ng isang malaking puno ng santol. Tahimik sa lugar na yon at halos hindi rin dinadalaw ng ibang tao. Pagdating niya sa puntod ng ina, agad siyang naupo sa tabi nito. Pinunasan niya ng palad ang konting alikabok sa ibabaw ng lapida. Inayos niya ang kandilang natunaw, saka pinalitan ng bago. "Nay, nandito na naman ako." Nakangiti siya ng bahagya, pero ramdam sa tono niya ang lungkot. Gaya ng dati, kinakausap niya ang puntod na parang nariyan pa rin ang kanyang ina sa tabi niya. "Alam mo, Nay, meron po kaming inilibing kanina. Anak po siya ng isang matandang babae. Tulad din po natin siya. Walang ibang nakilibing. Naiiyak nga ako, Nay. Naalala kasi kita. Ang lungkot-lungkot po." Sandaling natahimik si Juanito. Pinagmasdan niya ang damo sa paligid at saka sumulyap sa tabi. Doon sa lumang nicho na inaalagaan din niya, kasabay ng pangangalaga niya sa nicho ng ina. Ang nicho na yon ay pagmamayari ng isang Rod Smith. Namatay siya taong 1988. Simula nang mapansin niya ito habang inilibing ang kanyang ina, tila wala nang bumisita roon. Noon, madamo at marumi ang paligid ng nicho. May lamat na rin ang semento. Wala man lang kandila ni isang bulaklak. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong awa ang naramdaman niya para sa nichong yun. Inisip niyang baka foreigner si Rod Smith. Base sa pangalan, malamang hindi ito taga rito. At marahil, wala na rin talagang kamag-anak na bumalik para ito ay dalawin. Kaya simula noon, nilinis niya ang nicho, binunot ang mga damo, tinanggal ang lumot at putik na kumapit, nagtulos ng kandila at naglagay ng bulaklak na pinulot niya sa tabi-tabi. Kasabay ng pag-aalaga niya sa puntod ng kanyang ina, inalagaan na rin niya ang nicho ni Rod Smith. Para bang hindi niya kayang tiisin ang makakita ng isang libingan na tila tuluyan ng kinalimutan. Lumapit siya sa nicho ni Rod Smith. Pinagpag ang mga tuyong daon sa ibabaw nito. "Rod, how are you there? Are you okay sa all right?" "Grabe, Rod. Ang hirap mo namang kausap. Dumudugong ilong ko sa'yo eh." "Pero siguro, Rod, nakakaintindi ka naman ng Tagalog, ano?" "Malay ko ba kung matagal kang nanirahan dito sa Pilipinas bago ka namatay?" "Pasensya ka na. Di talaga ako marunong mag-Ingles eh. Pero susubukan ko para sure." Ngumiti si Juanito. Para lang siyang nakikipagkwentuhan sa barkada. Umupo siya sa tabi ng nicho. Pinatong ang siko sa tuhod, saka tumingin ulit sa lapida ni Rod. "Rod, I hope you not boring there, ha? You know, no one come here. Only me. Only me visit you. Okay? You remember? Me always clean. Clean your shelter. I always put candle, okay?
Sometimes I bring flower, but not expensive. Only I pick. Only santan and gumamela. From there and there and there. Ngumiti si Juanito habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos ay kinamot niya ang batok niya. Sabay inikot ang tingin sa paligid. Walang tao. Tahimik pa rin ang buong bahagi ng sementeryo. You know, Rod, sometimes I talking to you because even you are dead. But I think you good man eh. Because I not feel scared. Other nicho, I feel mabigat. Heavy. Yun, heavy. Like, something, someone looking me. But here with you, feel okay. No worry. Rod, if you're there and you can hear, I want you to know that sometime life is very, how to say, life is so hard. Very, very hard. Very no money, very no honey. But Rod, sometimes, I want to go away. But I remember my mother. And you, my nanay. She always tell me before, Juanito, you stay kind. Always and forever. So I try doing that. So my mother, never sad and never angry. Tumigil siya sandali at napakamot sa ulo. Di ilang beses na napasingot at napakamot sa kanyang ilong. Rod, my English is very pangit. Very bad. I know. But you know, Judge, ha, okay? You know, tell me your grammar is wrong. I'm trying. Oh, okay. You try Tagalog din. Para patas. Natawa ulit si Juanito, pero ramdam pa rin sa tono niya ang lungkot sa ilalim ng kanyang pagbibiro. Anyway, Rod, if you see my nanay there, up there, tell her I miss so much. Tell her I'm working hard. Tell her I still not have girlfriend. No love life. Maybe she mad now. She want apo. But no girl. Want man like me. No one is like me. Poor. Dirty. Always in sementeryo. Lumingali nga siya sa paligid. Tahimik pa rin. Pangiti-ngiti siya habang nag-iisa. Naisip niyang baka pagkamalan siyang baliw, oras na may makakita sa kanya. Pero wala lang sa kanya yun, dahil kapag kausap niya ang kanyang ina at si Rod, nawawala ang kanyang lungkot. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Maya-maya pa ay napalingon siya sa kabilang direksyon nang makarinig ng may kaluskos. Pagtingin niya, nakita niyang papalapit si Mang Tonyo. Tinatawag siya para magmerienda. So Rod, I go now ha. I go drink soft drinks with my buddy Mang Tonyo. I came back again. Promise to you. You wait lang here. Don't go anywhere ha. Joke only, Rod. Joke only. Tumayo na si Juanito. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang pantalon. Saka hinaplos sandali ang ibabaw ng lapida ni Rod para magpaalam muna sandali bago umalis. Hinintay niyang makalapit ang matanda. Saka sila sabay na naglakad palabas ng sementeryo. Habang naglalakad, ramdam ng binata ang paggaan ng kanyang pakiramdam matapos makausap si Rod at ang puntod ng kanyang ina. Pagdating nila sa maliit na tindahan malapit sa sementeryo, agad silang naupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng trapal. Kumuha ng 2 bote ng soft drinks ang matandang kasama niya. Sabay abot ng 1 piraso kay Juanito. May tinapay din.
Siya nga pala. Mamayang gabi, hindi mo na ako makakapasok ha. Dumating kasi yung anak kong panganay eh. May reunion daw nagaganapin doon sa baryo. Mga 1 araw o 3 araw ako mawawala. Naku, Mantonyo. Ba't naman po kayo nagpapaalam sa akin? Hindi niyo naman po ako boss eh. Hindi naman ako nagpapaalam. Sinasabi ko lang para alam mo. Yun nga, nakapagsabi na ako kay boss at okay naman sa kanya kasi wala namang nakaschedule na libing. Huwag po kayo mag-alala, Mantonyo. Ayos lang po sa akin yun. Maging masaya po kayo sa reunion nyo. Salamat. Kinagabihan, mag-isa na nga sa sementeryo ang binata. Tulad ng dati, tahimik naman ang buong paligid. Walang ibang tunog na naririnig, maliban sa mga kaluskos ng mga dahon. Sa malayo, may ilang aandap-andap na ilaw sa poste ang makikita. Ito ang tanging nagbibigay ng liwanag sa lugar na yon. Umikot si Juanito. Bitbit niya sa kamay ang isang batuta at maliit na flashlight. Sanay na siya ng ganong oras. Gabi-gabi siyang nagroronda. Alam niyang minsan may nakakapasok na lasing o kaya naman ay mga kawatan na nananamantala. Mga magdanakaw ng bakal, naninira ng mga nicho at pinagdanakawan ang mga bangkay at iba pa. Naglakad pa siya papunta sa pinakaloob. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niyang may kakaiba. Biglang humampas ang malakas na hangin. Gumalaw ang sanga ng punong malapit sa kanyang likuran. Saglit siyang napalingon dahil pakiramdam niya ay may nakatingin. Ngunit wala naman siyang nakita. Nagpatuloy pa siya hanggang sa muling mapatigil nang makarinig ng mahinang ungol. Isang uri ng tunog na parang may isang taong nasasaktan. Hindi siya sigurado. Hindi rin naman ito boses ng hayop, pero parang malalim. Masyadong mababa ang tono, parang galing sa hukay. Natigilan si Juanito. Napahigpit ang hawak nito sa kanyang flashlight. Lintik na yan. Ano kaya yun? Lagot na. Kung kailan ba naman wala akong kasama, saka naman may ganito. Muling narinig niya ang kakaibang ungol. Mas malapit at mas malinaw. Doon na tumindig ang balahibo niya. Juanito, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Wala to. Wala to, wala to. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin nawala ang kabog ng kanyang dibdib. Mabagal siyang naglakad, palapit sa tunog. Itinutok niya ang flashlight sa direksyon kung saan niya ito naririnig. Hanggang sa nakarating siya, malapit sa libingan ng anak ng matandang babae. Nagtago siya sa likod ng nicho. Mabilis na pinatay ang ilaw ng flashlight. Dahan-dahan siyang sumilip. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita niya may bahagyang gumalaw. Hindi sa mismong puntod, kundi sa katabing libingan nito. Lumuhod siya para silipin. Doon niya nakita ang isang kamay na unti-unting umaangat, kasunod ang ulo at ang balikat. Ang bangkay ay umaahon sa sarili nitong libingan. Maputla ang balat, mabagal ang kilos, puno ng putik ang katawan. Amoy nabubulok na karne at formalin ang umalo sa hangin. May mga uod na naaagnas sa katawan. Walang emosyon ang muka ng bangkay. Hindi na nag-isip pa ang binata. Tumalikod na siya at kumaripas ng takbo. Diretso, hindi na lumingon pa. Habang tumatakbo, may nabangga siyang tao. Yun ay si Ruben, ang kanyang boss, ang may-ari ng sementeryong kanyang pinagtatrabahuan. Anong? Hoy, Juanito! Ano ba problema mo? Sir! May bangkay doon na bumangon, sir! Galing doon sa hukay! Ano ka mo? Ano ba pinagsasasabi mo? Bangag ka ba? Ano ba tinira mo, ha? Gusto mo ipakulong kita? Sir, hindi po, sir. Wala po akong bisyo. Totoo po yung sinabi ko, sir. Nakita ko sa dalawang mata ko, sir. Bumangon po talaga yung bangkay, sir. Nandun po. Anak nang, imposible yung sinasabi mo eh.
Matagal ng negosyo ko sa sementeryong ito. At wala pa ako nababalitaang bumangon na bangkay. Kaya manahimik ka nga dyan. Sir, maniwala ka sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling, nagsasabi po ako ng totoo. Tumigil ka na nga. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo at katakutan tong sementeryo ko. Malulugi ang negosyo ko niyan eh. Kaya tumigil ka na ha, diyan sa paggawa-gawa mo ng kwento. Ayokong kumalat to. Naiintindihan mo? Pero sir, Wala nang pero-pero, Juanito. Alam mo, nagpunta lang naman ako dito para tignan kung anong lagay dito. Wala si Mang Tonyo, di ba? Tapos ganito pa ang aabutan ko. Lintik na yan. Umayos ka ha? Paano yun, sir? Kung totoo po yung nakita ko, dapat malaman natin kung nasa na yung bangkay. Baka may nangyaring masama. Anong masama? Alam mo kung anong masama? Yung imahinasyon mo. Sir, hindi ko po ito ginagawa para lokohin lang kayo. Takot na ako, sir. Tingnan nyo, nanginginig na ako. Kung nakita nyo lang yung bangkay, sir. Wala akong nakita. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Napayuko ang binata. Gusto pa sana niyang magsalita, pero wala na siyang nagawa, kundi ang tumango. Kita sa mukha niya ang kaba at pangamba, pero malinaw na hindi naniniwala sa kanya ang kanyang amo. At sa totoo lang, hindi rin siya makapaniwala sa nakita niya. Tumalikod na si Ruben at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Habang papalayo, patuloy ang pag-iling at pagdadabog ng kanyang paa sa sementadong daan. Bangkay na bumangon. Kalokohan. Naiwan ang binata sa tabi ng mga libingan. Muling tumahimik ang paligid. Wala na ang ungol. Nagdesisyon siyang patotohanan ang kanyang nakita. Bumalik siya sa libingan. Wala na doon ang bangkay, pero nakita niya ang libingan, ang butas kung saan ito lumusot. Bahagyang magulo. Napansin niyang tila may mga bakas ng kamay sa paligid ng hukay. Mga kalmot sa lupa, parang pinilit na umalpas mula sa ilalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang punit na bahagi ng telang parang mula sa barong na pangburol. Anak ng teteng, totoo yung nakita ko. May bangkay ngang bumangon mula dito. Hindi. Anong gagawin ko ngayon? Hindi niya namalayan. Unti-unting may aninong lumalapit sa kanyang likuran. Tahimik ang mga yapak. Walang ingay. Ang amo niyang si Ruben pala. Tahimik na sumunod at ngayon ay nakatayo sa likod niya. O ano? Nasaan yung sinasabi mong bangkay? Wala naman ah. Halos matumba sa lupa si Juanito nang marinig ang biglang pagtatanong ng amo sa kanya. Hindi niya akalain na biglang may magsasalita. Nang lingunin niya ito, nakita niyang nakakunot ang noo ni Ruben, nakatitig sa magulong lupa. Oh, ano to Juanito? Ba't ang kalat dito at magulo? Hindi ba kayo naglilinis? Ganyan ba kayo magtrabaho dito? Sir, ano ba sir? Hindi niyo ba nakikita? Ano ba dapat kong makita dyan? Sir, tignan niyo. May mga bakas na talagang may bumangon dito. Tulad na sinabi ko kanina, wala akong nakikita. Sir, wag naman kayo magbulag-bulagan. Ito na nga ang ebidensya oh. Bakit ba ayaw niyo pa rin maniwala? Ikaw malaki ang utang na loob mo sa akin. Bukod sa perang pinautang ko sa'yo, libre mo pang nailibing ang nanay mo dito. At hindi lang yun, pinapakain kita. Binigyan kita na matutuluyan. At buwan-buwan may sahod ka pa. Kaya makinig ka sa akin. Wala kang nakita. Walang nangyari. Sige na, ayusin mo na yan. Huwag mong hahayaang may ibang makakita niyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala nang naisagot si Juanito. Pero ilang segundo, doon niya napagtanto ang ibig sabihin ng kanyang amo. Muli, tumalikod na si Ruben. Nakita pa niya na dumura sa lupa ang kanyang amo at ilang beses na napailing. Muling naiwan si Juanito sa tabi ng hukay. Nakatayo lang, walang kibo. Maya-maya ay umupo siya sa lupa. Dahan-dahan niyang inayos ang buhangin. Tinapik
at pinantay. Bakit parang baliwala lang sa kanyang nangyayari? Ganun ba talaga kapag mayaman? Ayaw mawala ng pera? Ayaw malugi ang negosyo? Maski may mga kababalagan na? Napailing siya, sabay tayo. Nagdesisyon siyang bumalik na lamang sa kubo. Habang naglalakad siya, may napansin siya sa daan. Mga bakas ng paa, may putik. Sinundan niya ito, palabas ito ng sementeryo, papunta sa baryo. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi niya alam kung susundan ba o hahayaan na lang. Napasandal siya sa poste ng ilaw. Muling natahimik at nag-isip. Pilit niyang iniintindi kung ano ang nangyayari. Napapikit siya. Malalim ang paghinga. Hawak-hawak ang sariling dibdib. Lumipas ang ilang minuto. Hindi pa rin siya kumikilos. Nagpasya siyang wag nang makialam. Ayaw niya nang madamay pa. Kung totoo man ang nakita niya, wala rin naman siyang magagawa. At kung hindi totoo, mas lalo nang walang dapat ikabahala. Tahimik siyang naglakad pauwi. Mabigat ang bawat takbang, pero pinilit niyang pinaniwala ang sarili na wala siyang nakita. Pagsapit sa barong-barong na tinitirahan niya, dumiretso agad siya sa papag. Hindi na nagbihis, hindi na rin kumain. Nahiga siya, pinikit ang mga mata. Ilang sandali lang, tinangay na siya ng antok. Kinabukasan, tinanghali na ng gising si Juanito. Naalimpungatan lang siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Mang Tonyo. Tila may anong kaba sa boses ng matanda habang tinatawag siya mula sa labas ng kubo. Juanito! Juanito! Gumising ka na dyan! Agad siyang napabangon. Napansin niyang basa ang leeg niya at likod sa pawis. Binuksan niya ang pinto. Tumambad sa kanya ang muka ng kanyang kasamaan. Nanlalaki ang mga mata at pawis na pawis. "Oh, Mang Tonyo, akala ko ba'y 3 araw ang bakasyon niyo? Ano po nangyari? Ba't bumalik kayo kagad?" Nako, hindi na. Pinauwi ko na mga anak ko. May nangyari sa baryo, iho. Ha? Teka, ano po nangyari? Bakit parang takot na takot yata kayo? Sinong hindi matatakot? Abay may natagpo ang bangkay ng babae sa may tabing sapa kanina. Noong una akala nila nalunod lang. Pero nang lapitan, ako po Diyos ko, hindi normal ang itsura ng katawan. Ano? Teka, ano po nangyayari? Anong itsura ng bangkay? Puno na sugat ang katawan. Kalas halos ang panga, parang pinilit na ibuka. Tapos may kagat sa leeg. Tapos sa tiyan, wakwak. Wala nang laman loob. Yung mga mata niya, nakadilat parang takot na takot. Nangingitim ang palad niya at nangingitim rin ang mga kuko. Diyos ko kung makita mo lang. Nakakatakot naman po yan. Abay oo. Tapos alam mo ba, may bakas na natuyong putik ang katawan niya. Putik po? Oo, may bakas ng putik. Alam na po ba kung sino po pumatay doon sa babae? Wala pang nakakaalam iyo. Walang makapagsabi at wala namang lumulutang na saksi. Mukhang wala talagang nakakita. Nakakatakot na kasi kumakalot na ngayon sa baryo na baka aswang daw ang may gawa noon. Hindi raw yung kayang gawin ng tao lang. Kung tutuusin, nakita ko mismo bangkay. Nakakaawa talaga yung mukha niya. Parang hirap na hirap sa huling sandali. Tuluyan na nanlamig si Juanito. Parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang totoo. Pero napansin ni Mang Tonyo ang pag-aalala sa muka ng binata. Hoy, ano nangyari sa'yo? Bakit natulala ka dyan? Ayos ka lang ba? Mang Tonyo, meron po akong gustong ikwento sa inyo eh. Ano ba yon? Kasi kagabi po, may nakita ko eh. Mang Tonyo, may bangkay po na bumangon mula sa libingan. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? May bangkay na bumangon? Abay Diyos ko! Inisip ko po kasi na baka guni-guni ko lang yun eh. Tulad po ng sinabi ni boss kagabi. Hindi ko na inisip na posibleng may masamang mangyayari tulad nito. Mang Tonyo, may kutob akong
Baka po may kinalaman yung bangkay na yun sa natagpo ang patay sa baryo. May posible talaga yun, iyo. Pero sabi mo, nandito si boss kagabi, tama ba? Opo, nandito siya. Para tignan yung status daw dito. At nakita nga po niya ako na takot eh. Yun, kinuwento ko po sa kanya yung nakita ko, pati yung mga bakas na may nasirangan libingan, pati yung mga kalmot sa lupa at kung ano-ano pa. Lahat sinabi ko. Pero wala. Wala, Mang Tonyo. Hindi siya naniwala sa akin. Bagkus, pinaalis pa niya ako at pinaayos yung nasirang libingan. Hindi ko naman siya masisisi. Siguro, hindi niya talaga iniisip na totoo sinasabi mo. Alam ko kung paano mag-isip ang amo natin. Matagal na akong supulterero dito. Kabisado ko na siya. May nangyari kasi noon. Mga nakawan ng bangkay o mga libingang ninanakawan. Baka iniisip niyang ganun lang ulit ito. Ayaw na niyang maungkat pa yon. Muntik nang mapasara ang sementeryo to dahil sa iskandalong yon. Tama po kayo, Mantonyo. Marahil yun nga po ang dahilan. Pero ngayon, Mantonyo, sa mga sinabi nyo, sigurado na talaga ako. Totoo pong nakita ko. Kung totoo sinasabi mo, Juanito, ibig sabihin, totoong aswang nga ang pumatay sa babaeng yon. Nakakatakot naman po. Mabuti na lang at hindi ako nakita nung aswang kagabi. Kundi, nako, baka kinain na niya ako. Baka kwento na lang talaga ako ngayon. Posible, iho. Kaya maswerte ka. Dahil alam mo ba, ang aswang na yon, hindi basta-basta. Isa siyang amaranhig. Ano po? Aswang na amaranhig? Oo, pero hindi sila basta aswang lang. Iba sila. Kakaiba. Ang mga amaranhig ay isang bangkay na muling nabuhay at hindi natatahimik. Nabubuhay ito para pumatay. Yun ang layunin nila. Hindi sila tulad ng ibang aswang na kayang itago ang kanilang anyo. Magpanggap at kayang magsali ng sumpa ng pagiging aswang sa ibang tao. Pero ang amaranhig, iisa lang ang gusto, makapatay para manatiling buhay sa gabi. Hindi na nakaimik pa ang binata. Napaupo siya. Hindi niya alam kung matatakot o magsisisi. Naisip niyang kung naniwala lamang siya sa kanyang sarili kagabi at nagsabi sa baryo, baka sakali, hindi na nadamay pa ang babaeng yun. Mang Tonyo, may kasalanan po ba ako? Kasalanan ko po ba yun, Mang Tonyo? Wala kang kasalanan, Juanito. Pero ngayon, alam na natin ang katotohanan. Kailangan mabalaan ng mga taga-baryo. Hindi ito dapat na ipagwalang bahala. Sandali lang po. Hindi po ba natin to sasabihin sa amo natin? Baka po kasi magalit siya eh. Oo nga, pero hayaan mo. May pagsasabihan ako. Sino po? May kilala akong albularyo. Baka makatulong siya sa atin. Sige po, Mang Tonyo. Tumango si Juanito. Alam niyang seryoso si Mang Tonyo. Hindi ito basta-basta magbibiro, lalo na sa ganong klaseng sitwasyon. Alam niyang may mabigat na dahilan kung bakit gusto nitong kumonsulta sa isang albularyo. Kagad silang nagdesisyon na puntahan ang albularyo. Naglakad sila papunta sa bundok sa may bandang dulo ng baryo. Ayon kay Mang Tonyo, doon nakatira ang isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Maraming taon na itong naninirahan sa itaas ng bundok at bihira na bumaba. Maraming tao ang naniniwala sa kanya. Madalas dito na rin dinadala ang mga taong may malulubhang karamdaman na di na kayang pagalingin sa ospital. At may ilang beses nang nakapagpagaling na parang may himala. Ilang minuto pa, narating na nila ang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at kugon. Sa paligid ng bahay, may mga tao, matatanda, bata, at ilang pang mga kabataan na nakapila. Halatang naghihintay ng kanilang pagkakataon para makausap at makapagpatingin sa matanda. Grabe! Ang daming tao, Mang Tonyo. Mukhang matatagalan tayo dito ah. Akong bahala. Gagawa ko ng paraan para mauna tayo. Nilapitan niya ang isang babae na tila nag-aayos ng pila. Nakiusap itong unahin na sila dahil mahalaga ang sadya niya kay Apong Erning. Ngunit
tinignan lamang siya ng babae mula ulo hanggang paa. Saka itinuro ang dulo ng pila. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi naman kami magpapagamot. Kailangan lang namin masabi kagad to kay Apong Erning. Bago pa kami mahuli ng boss namin na wala kami sa sementeryo. Kaya sige na, paunahin mo na lang kami. Ngunit tinignan lang siya ng masama ng babae. Muling itinuro nito ang dulo ng pila. Sinabi nitong kailangan nilang sumunod sa patakaran at mahiya sa mga taong nauna sa kanila. Sinabi ko na sa'yo, mahalaga ang pakay namin. May kinalaman ang sasabihin namin kay Apo Erning tungkol sa nangyari kagabi dito sa baryo. Kung hindi mo kami papapasukin, abay uuwi na kami. Bahala na kung may mabiktima ulit o may mamatay ulit mamayang gabi. Dahil sa sinabing yun ng matanda, yung mga taong nakapila, sila na mismo ang nagsabi na ayos lang sa kanila na paunahin na ang dalawa. Kaya walang nagawa ang babae. Pinapasok na sila sa loob. Nang nasa loob na ang dalawa, agad na sumalubong sa kanila ang mabangong amoy ng bahay. Amoy insenso at langis. Sa isang sulok, may isang matandang lalaki ang nakaupo sa upuang gawa sa kawayan. Mahaba ang kanyang buhok, lagpas balikat at buwaghag na tila ilang taon nang hindi nagsusuklay. Ang kanyang balbas ay halos natatakpan na ang kalahati ng kanyang muka. Kulay puti at may bahid ng abo. Nakasuot siya ng isang lumang damit na tila hinabing abaka. Nakapaa siya at ang kanyang mga binti ay balot ng mga pilat at galos na animoy palatandaan ng pakikibaka sa matinding ritual o engkwentro sa iba't ibang nilalang. Ang katawan nito ay payat, halos butot balat na, kulubot na rin dahil sa labis na katandaan. Magandang umaga po, Apo Erning. Hindi sumagot ang matandang lalaki. Hindi sila binati pabalik. Nakatitig lang ito sa kanila na para bang binabasa ang kanilang iniisip. Tahimik ito pero kita sa kanyang mga mata na marami itong alam. Apo Erning. Anong sadya nyo rito? Nagkatinginan sina Juanito at Mang Tonyo bago muling nagsalita. Tungkol po ito sa natagpo ang patay kanina. May sospecha po kami na isang amaranhig ang pumatay doon. Paano nyong nasabi? Ako po, Apo Erning. Nakita ko po ang pagbangon ng isang bangkay dun sa sementeryo. Kaya ako nasabing amaranhig yon. Kasi sa lahat ng uri ng aswang, sila lang ang bangkay na muling nabubuhay. Hindi sila katulad ng karaniwang aswang. Patay na sila, pero lumalakad pa rin. Walang reaksyon ang matandang albularyo. Hindi man ito nagulat o nagtaka. Blanko ang kanyang muka. Huminga lang ito ng malalim. Alam ko na, kagabi pa. Naamoy ko na siya. Masangsang ang amoy at mabigat ang hangin na nagmumula sa ibaba. Talaga po, alam nyo na. Oo, alam ko na nga. Ang sinabi nyo ngayon ay kumpirmasyon lang sa nararamdaman ko. Apo Erning, pwede po ba ako magtanong? Bakit po may amaranhig? Ang mga amaranhig ay isang tao na namatay na may hindi natatapos na misyon o hangarin dito sa ating mundo. Kadalasan, sila yung mga biglang namatay. Sila yung hindi tinatanggap sa langit o kaya sa impyerno. Malaya sila at nananatili sa gitna ang kanilang kaluluwa. At dahil walang katawan ng kaluluwa, bumabalik siya sa sarili niyang bangkay, nabubuhay sa paghihiganti o pagkauaw. Sabi po ni Mang Tonyo, Apong Erning, aswang din po ito. Tama po ba? Oo, aswang din sila, pero ibang-iba sila sa mga normal na aswang na kayang mabuhay bilang tao sa araw. Ang amaranhig, hindi na tunay na tao. Patay na ang laman nito at nabubuhay lamang sa gabi para mambiktima o manghinain. Bakit po? Bakit po sila nabubuhay? At paano? Lahat ba ng mga espiritu pwedeng makabalik sa katawan kahit bangkay na o naaagnas na? Ang mga amaranhig ay galing talaga sa mga matandang angkan ng aswang.
Kapag sila'y namatay, may ritual na ginagawa upang bumalik sila sa kanilang katawan. Pero hindi laging ganoon ang kwento. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung mga kaluluwang gala, sila ang madalas na nagagamit at napepwersa ng mga nilalang na may kaalaman sa itim na mahika. Pilit nilang ibinabalik ang mga ito sa lumang katawan at tinutulak para gumawa ng kasamaan. Ibig sabihin, pwede pong may lumikha sa kanila na kahit ayaw naman nilang mabuhay, ay wala silang magawa. Ganun po ba? Tama ka. At madalas, hindi niya na alam kung sino siya. Nakakalimutan niya ang sarili niya. At dahil puno ng galit, gulo at takot ang pagkagising niya, napipilitan siyang manakit, ang pumatay, at gumawa ng masama. Grabe. Parang ginawang laruan ng kaluluwa nila. Yan ang totoo. At yan ang mas delikado. Kasi, hindi lang basta patay ang kalaban mo. Isa siyang nilalang na ginamit ng itim na puwersa. Hindi na siya basta maranig lang. Siya ay naging kasangkapan na ng mas masamang nilalang. Naku, mas delikado pala yung kung ganun. Kasi kung may gumagawa o bumubuhay dun sa bangkay, ibig sabihin, may posibilidad na gumawa pa siya ng mas marami. Tama ka, iyo. Nako, masama to. Delikado ang baryo pa nagkataon. Ano po gagawin natin, Apong Erning? Mapipigilan ba natin ito? Kaya nga po, Apong Erning, may solusyon pa po ba para di na po ito lumala? Paano po natin mapoprotektahan ng baryo na hindi po masisira ang reputasyon ng sementeryo? Baka po kasi magalit sa amin ang amo namin kapag nalaman niya ang nangyayari. Kailangan muna nating malaman kung ang Amaranig ay aswang na kusang bumalik o pinilit lang ng ibang puwersa. Ano pong pagkakaiba pag ganun? Ang Amaranig na kusang bumalik ay maaaring tapusin gamit ang sagradong apoy. Ngunit iba kapag pinilit lang ito. Kailangan natin ng kapantay na pwede nating ipantapat sa Amaranig at sa mahika ng nilalang na gumawa dito. Ayun dalawa, maging alerto kayo dahil tiyak na sa sementeryo nyo manggagaling ang mga Amaranig. Natahimik ang dalawa. Mabigat ang kanilang narinig. Hindi nila inaasahan na darating ang ganitong klase ng problema. Ano na pong gagawin natin, Mantonyo? Paano natin haharapin to? Paano kung totoong may babangon pa uli na isa o dalawa o marami? Apong Erning, tulungan niyo naman po kami. Matanda na ako. Halos di ko na kayang tumayo na mag-isa. Hindi ko na kayang lumaban. Kung meron lang sana na isang tao na katulad ko na pwedeng sumagupa sa mga nilalang na yan, matatapos ang problema natin. Ibig bang sabihin yan wala po kayong magagawa? Wala akong kakayahang tapusin ang nilalang na yun. Pero ang maibibigay ko sa inyo ay proteksyon. Heto, may langis ako rito mula sa mga ugat ng sagradong halaman at pinagpala sa ilalim ng buwan. Sa mga Amaranig, masangsang ang amoy nito. Para sa kanila, ito'y parang sumpa. Hindi sila mangangas na lumapit sa sino mang may ganito. Bibigyan ko rin ng ilan sa mga taga-baryo. Hindi ito panlaban. Pero sapat na ito para mailigtas kayo sa isang gabi ng kadiliman. Pero hindi po sapat ang proteksyon lang, Apong Erning. Paano kung talagang dumami po ang mga Amaranig? Paano kung lahat ng nakalibing sa sementeryo ay mabuhay? Sasakupin po nila ang baryo panigurado. Kailangan makahanap tayo ng mas malakas na mutya na pwede nating ipantapat sa kanila. Meron akong alam, pero hindi basta-basta yun nakukuha. Ano pong ibig niyong sabihin? May isang kapangyarihan na pwedeng gamitin laban sa mga Amaranig. Kung mahahanap ito o kung ipagkakalob ito sa sinuman, maaaring yun ang susi para mapigilan ang pananalasa ng mga halimaw na yun. Apong Erning, paano namin yun makikita? At saan? Kaya nga po, kailangan ba nating maghintay kung kailan po yun ibibigay? May paraan para malaman natin kung paano makukuha ang bagay na yun. Kailangan natin ng tulong
mula sa mga tagabantay ng kagubatan. Mga nilalang na hindi basta-basta nagpapakita sa mga tao. Pero kung dalisay ang puso mo, maaari ka nilang pakinggan. Pwedeng sila ang magturo kung saan at kung paano nyo makukuha ang kapangyarihan. Kaya yun ng tagabantay. Ano po? Tagabantay? Oo, sila ang mga mata ng kalikasan. Hindi sila masasamang nilalang, pero hindi sila kakampi kung wala silang tiwala sa'yo. Hindi ko na kaya. Matanda na ako. Kayo ang kailangan makipag-ugnayan sa kanila. Ano po ang dapat naming gawin? Bumalik kayo ng madaling araw. Bibigyan ko kayo ng anting-anting. Dadalhin nyo ito sa gitna ng kagubatan at doon kayo maghintay. Kapag may dumating, huwag kayong matakot. Sabihin nyo ang inyong sadya. Kung totoo ang sinasabi nyo at dalisay ang layunin nyo, tutulungan nila kayo. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas na ang dalawa sa kubo at umalis. Pagbalik nila sa sementeryo, hindi mawala sa isip ng bawat isa ang posibilidad na ang bawat bangkay na kanilang binabantayan ay maaaring bumangon lahat at pumatay ng mga inosenteng tao. Ngunit sa kabila nun, nagsimula na silang magtrabaho. Nagwalis, nagdamo, at inayos ang ilang nicho. Nang matapos, sandali silang nagpahinga. Maya-maya pa, biglang may narinig silang humintong sa sakyan. Aba, mukhang dumating si boss ah. Halika, puntahan natin. Naglakad sila malapit sa entrance ng sementeryo at doon nila nakita ang kanilang boss na si Ruben. May mga hawak itong papel sa kamay. Mukhang maayos ang mood nito. Malawak ang pagkakangiti ng kanyang labi. Oh, Juanito, Tonyo! May bago kayong aasikasuhin. Sir, may ililibing po ba? Oo, yung babaeng natagpuan sa ilog. Hindi raw magtatagal ang burol. Gusto ng pamilya na mailibing kagad. Sige po sir, kami na po ang bahala. Ayusin nyo na yan ha. Bilisan nyo rin. Ito ang papel. Kayo na ang bahala dyan. Alam nyo na yan. Nandyan na yung lokasyon kung saan kayo maghuhukay. Tumango si Mang Tonyo. Tumalikod na si Boss Ruben matapos iabot ang hawak na mga papeles sa matanda. Umalis na rin ito kaagad. Matapos basahin ang nasa dokumento, binitbit na nila ang kanilang mga pala na gamit sa paghukay. Tahimik lang silang nagsimula. Hapon na nang matapos nila ang hukay. Parehas na maalikabok at pawisan ang dalawa. Si Juanito halos wala ng lakas dahil sa matinding pagod. Umupo muna sila sa gilid ng sementeryo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ay, grabe man Tonyo. Nakakapagod talaga to kapag ganitong mabilisan, no? Sinabi mo pa. Pero wala naman tayo magagawa eh. Ganito talaga ang trabaho natin. Wala tayong karapatang magreklamo. Kahit pagod ka na, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Mang Tonyo, naisip mo ba? Paano kung totoo lahat ng sinabi ni Apo Erning? Paano kung totoong may nilalang na bumubuhay nga sa mga patay dito? Sa palagay nyo, sino kaya yun? Hindi ko rin alam. Sa halos 2 dekada kong pagtatrabaho dito, ngayon lang naman ito nangyari. Kaya nga kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung paano na natin ngayon mababantayan tong sementeryo. Mukhang kailangan talaga nating mahanap yung kapangyarihan na sinasabi ni Apong Erning. Tama ka. Mang Tonyo, halimbawa po nahanap natin. Sino po ang hahawak ng agimat? Sino pa ba? Di ikaw. Ala ka naman ako, iho. Tulad ni Apong Erning, matanda na rin ako. Ikaw, malakas ka pa. Batak pa ang katawan mo sa may hirap at mabibigat na trabaho. Kayang-kaya mo yon. Ako po? Aba, ano namang alam ko sa ganun? Ako po. Subukan mo lang. Isipin mo na lang. Kailangan natin to. At ikaw, pwede kang maging bayani ng baryo. Malay mo, yan ang pala ang daan para makaalis ka na rito. Para mabayaran mo na ang utang mo sa boss nating kuripot. Tama po kayo. Gusto ko na rin po talaga makaalis dito. Pero palagi po niyong sinasabi
na utang na loob ko daw sa kanya ang lahat. Yan ang mahirap eh. Mahirap bayaran ng utang na loob. Pero kung siya naman ang magkaroon ng utang na loob sa'yo, di quits na kayong dalawa. Paano naman po siya magkakaroon ng utang na loob sa akin? Ewan ko. Pero ang alam ko lang, kung may magagawa kang isang bagay na hindi niya kayang gawin, o kung maisalba mo siya sa isang malaking problema, yun lang ang paraan. Yun ang tunay na bayad sa utang na loob. Sana nga, Mantonyo. Sana nga magawa ko. Tahimik na nilang tinapos ang huling bahagi ng gawain nila at nagsimulang mag-ayos ng gamit. Umuwi na sila sa kanilang kubo. Pagdating doon, naghapunan na sila ng tinapa at kanin. Matapos kumain, naglinis na sila ng katawan at nagsimulang magpahinga. Pagkatapos ng ilang oras, nang tuluyan ng dumilim, nagpaalam ang binata kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, lalabas lang po ako saglit ha. Roronda lang po. Sige, salamat iho. Ikaw na muna bahala. Pero kung makita mo namang ayos na ang lugar, bumalik ka na rin dito at magpahinga ka na. Opo, Mang Tonyo. Lumabas na si Juanito at nagsimulang maglakad sa loob ng sementeryo. Habang nag-iikot, may narinig siyang tila may kumakanta. Hindi ito tulad ng karaniwang kanta. Para itong dasal, pero may kakaibang tono. Sinundan niya ang tinig at napagtantong papunta ito sa libingan ng anak ng matandang babae at sa libingan kung saan may bumangon na bangkay. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa isang mataas na nicho. Sumilip siya. May tao sa harap ng libingan. May kakaiba sa kilos nito. May hawak itong 2 bote na may lamang kulay itim na likido at may dalang maliit na sako. Binuhos nito ang likido sa lupa. Sumilip pa siya ng kaunti para makita ng mas malinaw ang nangyayari. Pilit niyang kinilala ang babae. Napakunot ang kanyang noo nang makilala ito. Yun ang matandang babae. Teka, anong ginagawa niya sa libingan ng anak niya? Patuloy ang ginagawa nito at may sinasambit na mga salita. Hindi maintindihan ni Juanito ang mga sinasabi ng matandang babae. Mabilis, halos pabulong ang iba at minsan ay paungol. Tumitirik pa ang mga mata. Diyos ko, ano na naman ba ito? Biglang tumigil si Aling Lucia. Napatigil rin sa paghinga si Juanito. Umangat ang ulo ng matanda at parang suminghot-singhot ng hangin. Tumingin ito sa paligid tapos dahan-dahang lumingon sa direksyon niya. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ni Juanito. Napapikit siya dahil sa labis na kaba. Nanginig bigla ang tuhod niya. Bigla rin siyang pinagpawisan ng malagkit at malapot. Humigpit ang hawak niya sa gilid ng nicho, lalo na nang marinig niya ang mga yapak na papalapit. Napamura siya sa kanyang isip. Pagmulat niya, halos matumba siya nang makitang nasa harapan na niya si Aling Lucia. Hindi ito mukhang galit pero matalim ang titig sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako pinapanood? Ano po kasi? Teka, kayo nga po ang dapat kong tanungin yan eh. Ano pong ginagawa niyo rito? Gabi na po ah. Bakit? Bawal ba dumalaw sa patay kapag gabi na? Hindi naman po. Pero sana man lang nagpaalam po kayo. Nagulat po kasi ako eh. Tinitigan siya ni Aling Lucia, ngunit ilang segundo lang ang matalim nitong mga titig ay nagbago. Lumambot at umamo. Iho, may hihilingin sana ako sa'yo. Ano po yun? Pwede mo bang hukayin ng konti lang ang libingan ng aking anak? Na naman? Aling Lucia, tapos na po natin pag-usapan yan, di ba? Hindi nga po pwede, bawal po. Hukayin ko po yan kapag may dokumento po kayo na nagsasabing pwede pong hukayin. Magkano bang kailangan mo? Para sundin mo ko. Nagulat si Juanito sa sinabing yun ni Aling Lucia. Binuksan ng matanda ang dala niyang bag at ipinakita nito sa binata ang laman. Maraming pera, libu-libong piso. Hala, ang dami po niya na. Sa'yo ng lahat to.
Hindi mo na kailangan magtrabaho rito pagkatapos mo makuha ito. Basta gawin mo lamang ang hiling ko. Bakit po hindi niyo na lang po idaan sa tamang proseso? Hindi na ako makakapaghintay. Mauubusan ako ng oras. Ano po ba kasi ang balak nyo? Kung may plano din po pala kayong ipahukay ang bangkay, bakit nyo pa po pinalibing? Dahil yun ang kailangan iyo. Kung hindi ko ililibing ang anak ko sa tamang paraan, hindi maisa sa katuparan ng ritual. Hindi siya makakabalik. Biglang sumagi sa isip ng binata ang nakitang pagbangon ng bangkay mula sa isang hukay. Paanong di mabubuhay ang anak mo? May nabuhay namang bangkay dito, dyan mismo, sa lupang inaapakan mo. Anong sinabi mo? May nabuhay na bangkay dito? Talaga? Kung ganun, may pag-asang ang mabuhay talaga ang anak ko. Ngayon, ay kailangan lang talaga na maiangat maski konti ang anak ko para maging perpekto muli niyang pagkabuhay. Natulala ang binata. Huli na nang maisip niyang mali ang kanyang nasabi. Mali na ipinaalam niya sa matanda ang tungkol sa pagkabuhay ng bangkay. Lalo pat sigurado na siyang ito nga ang nilalang na sinasabi ni Apong Erning na bumubuhay sa mga bangkay. Isang malakas at makapangyarihang tao. Natakot siya bigla at hindi makapagsalita. Anong iniisip mo, iho? Bakit hindi mo ako kinakausap? Ano? May pasya ka na ba? Hindi ko po alam, Aling Lucia. Pwede ko po ba muna itong pag-isipan? Sige, pero bilis-bilisan mo ang pag-iisip, iho. Nauubusan na ako ng oras. Hindi pwedeng mabulok ang katawan ng aking anak. Lumayo na muna si Juanito. Nais niyang mag-isip, ngunit blanko ang kanyang utak. Tila ayaw gumana ng oras na yon. Pinili niyang tumakbo papunta sa puntod ng kanyang ina. Mas tahimik sa lugar na yon, pero ang isip niya, magulo pa rin. Nay, ano po ba ang tama? Nalilito na po ako eh. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Natatakot po ko, Nay. Yung matandang babae po, may suspecha po ko na siya ang bumubuhay sa mga amaranig at may plano siyang buhayin ng kanyang anak. Patuloy siyang nagsalita sa harap ng puntod. Parang may kausap pero wala naman. Nagsalita siya na nagsalita kahit wala namang sumasagot. Ilang sandali pa, napalingon siya dahil may narinig siyang ingay. May nakita siyang ibon. Nagulat siya dahil hindi ito pangkaraniwang ibon na nakikita sa Pilipinas. Nakatayo ito sa ibabaw ng puntod ni Rod Smith. Isang buitre. Maitim ang balahibo nito. Mahaba ang leeg nito pero walang balahibo hanggang ulo. Matulis ang tuka at may matatalas na mga kuko. Humarap sa kanya ang buitre. Napaatras ng bagya. Alam niya kung anong klase ng ibon ito. Alam niyang kumakain ito ng bangkay ng hayop at pati ng tao. Ngunit ilang saglit pa, napansin niyang hindi gumagalaw ang ibon. Hindi rin ito sumusugod o nagpapakita ng banta. Nakatayo lang ito sa isang tabi. Tila ba, nagmamasid. Dahan-dahan siyang bumalik sa pagkakaupo sa ibabaw ng puntod ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang sarili habang pinagmamasdan ang kakaibang kilos ng ibon. Rod? Rod? Is this your pet? Tell him be nice and kind to me. Tahimik ang buitre. Hindi ito umaalis. Hindi rin lumalapit. Parang binabantayan lang siya. Rod, my friend. Can I touch your bird? Biglang humuni ang buitre. Hindi niya alam kung ibig sabihin nito ay oo o hindi. Maya-maya pa ay napansin niya na parang lumalabo ang anyo ng buitre. Kumurap siya. Sinubukang pagmasdan ulit ang ibon. Nilapit niya ang kanyang kamay para hawakan ito, pero tumagos lang ang kanyang kamay sa katawan ng ibon. Nagulat siya. Hala! Anong nangyayari? Doon niya napagtanto, ilusyon lamang ang buitre. Hindi ito totoo. Namangha siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit at lalo siyang naguluhan sa kahulugan ng lahat ng yun.
Nang tuluyan ng naglaho ang buitre, may naiwan sa kinatatayuan nito. Isang bato, kulay itim, at kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang may kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Isang puwersang hindi niya maipaliwanag, ngunit dama niya sa kanyang balat. Teka, ano naman kaya to? Para saan ang bato na to? Aba, kakaiba. Itago ko nga. Baka mamaya mahalaga to. Dinampot niya ang bato at maingat na iniligay ito sa kanyang bulsa. Tumayo siya at nagsimulang maglakad pauwi. Bago tuluyang lumayo, tumingin-tingin muna siya sa paligid. Sinigurado niyang walang ibang tao sa lugar. Wala na rin ang matanda sa sementeryo. Habang naglalakad siya pabalik sa kubo, ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari, pero alam niyang may kakaiba. Pagdating niya sa loob, nakita niya si Mang Tonyo na nakahiga sa kanyang banig. Oh, nariyan ka na pala. Sige na, magpahinga ka na dito. Baga pa tayong pupunta sa bahay ni Apong Erning bukas. Opo, Mang Tonyo, magpapahinga na po. Humiga na rin si Juanito, pero habang nakahiga, hindi niya magawang makatulog. Maya-maya, may narinig silang kakaiba na nagmumula sa labas. Parang may naglalakad, pero mabagal. Mang Tonyo, naririnig niyo ba yun? Ano po yun, Mang Tonyo? Hindi ko alam. Wala akong ideya. Teka, titignan ko. Sandali lang po. Huwag po muna kayong lumabas. Baka delikado. Biglang may kumatok sa pintuan. Mabagal. Paisa-isa. Mukhang tama ka, iyo. Mukhang hindi tao nasa labas. Naku po, baka yan na yung... Nagkatinginan silang dalawa. Parehas na may takot na makikita sa kanilang mga mata. Ang katok, mabagal. Kapag ganyan, sigurado ko na hindi yan tao. Ano pong gagawin natin, Mang Tonyo? Yung langis. Magpahintay ng langis. Bilisan mo. Inuha ng matandaan langis na nakatago sa kanyang bulsa. Mabilis niya itong binuksan at kagad na nagpahid nito sa buo niyang katawan. Nang matapos, ay inihagis niya ito kay Juanito. Magpahid ka na muna nito. Dalian mo, Juanito. Nilagyan ng binata ang kanyang muka. Leeg, braso, tiyan, at paa. Wala naman itong kakaibang amoy, pero ramdam ni Juanito ang lamig habang ipinapahid ito. Sige, damihan mo pa. Para kung sakaling amaranhig ngang nasa labas, may proteksyon tayo kahit papano. Sige po. Nang matapos magpahid ng langis, pumunta sa may bintana ang dalawa. Si Juanito ang unang sumilip. Hindi. Bakit? May 3 bangkay na naglalakad sa harap ng bahay natin. Ano? Teka nga. Sumilip din si Mang Tonyo at nakita niya ang 3 nilalang na mabagal ang galaw. Nakayuko ang isa, habang ang isa na may bahagyang nakatagilid ang ulo na parang may bali ang leeg. Yung isa, halos wala ng balat ang isang braso, ngunit lahat sila ay naglalakad. Mga amaranhig nga yan. Mang Tonyo, bakit po sila nandito? Anong gagawin nila dito? Isara mo na yung bintana. Dalian mo. Mang Tonyo, baka pumasok sila dito. Baka kainin nila tayo, Mang Tonyo. Hindi na yan makakapasok. May tiwala ako kay Apong Erning. Malakas ang ibinigay niya sa ating pangontra. Biglang tumigil ang mga kaluskos, pero may narinig silang tila sumisinghot. Parang inaamoy-amoy ang hangin. Diyos ko, wag naman sana. Please, wag naman. Huwag kang maingay. Manahimik ka na muna. Pigil ang kanilang paghinga. Parang tumigil ang oras sa kanilang dalawa. Tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga dibdib ang naririnig nila. Ilang sandali pa, muling sumagi sa kanilang pandinig ang mga yabag ng paa. Mabigat, mabagal, pero papalayo na. Mukhang aalis na sila. Saan sila pupunta, Mang Tonyo? Sa baryo? Wala ba tayong gagawin, Mang Tonyo? Huwag kang mag-alala, iho. Binalaan ko na mga tao na mag-ingat. Basta't walang lalabas ng bahay at gagamitin nila ang mga langis.
Walang mapapahamak. Sigurado po ba kayo dyan? Maliligtas silang tulad natin, kaya kumalma ka na. Mabuti pa ay matulog ka na. Magbantay tayo na salitan. Ako na muna magbabantay. Sige na, matulog ka na at kailangan mo ng lakas mamayang madaling araw. Sige po. Kung yan po ang alam niyong mas makakabuti. Nahiga na ulit ang binata. Hanggang sa sumapit na ang madaling araw. Naalimpungatan ang binata nang maramdaman niyang may bahagyang yumuyugyug sa balikat niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo sa gilid ng banig si Mang Tonyo. Gising na, iho. Gising na. Ito na ang oras. Ano po bang oras na? Madaling araw na. Kailangan na nating umalis kagad. Tumayo na si Juanito at bahagyang nag-inat. O ano, iho? Handa ka na ba? Medyo kinakabahan po eh. Pero okay na to. Ay nako, bahala na si Batman. Sige po, tara na. Sumilip muna ang binata sa labas. Sinigurado kung ligtas ang paligid, kung walang banta ng mga amaranig. Nang masigurong maayos na, lumabas na ang dalawa at naglakad patungo sa dulo. Pagdating nila sa dulo ng baryo, ay kagad silang umakyat papunta sa itaas ng bundok kung saan matatagpuan ang kubo ni Apong Erning. Sana makarating tayo ng ligtas, Mang Tonyo. Huwag kang mag-alala. Hindi na magpapakita ang mga aswang na yon. Takot lang nilang maabutan ng sikat ng araw. Bakit? Ano po bang mangyayari kapag nasikatan sila ng araw? Aba, syempre. Matutunaw sila. Saan naman po kaya sila nagtatago kapag may araw? Yun ang hindi ko alam. Pwedeng may nagtatago sa kanila. Yung babaeng bumubuhay sa kanila. Tama. Baka siya din po nagtatago dun sa mga bangkay. Anong sabi mo? Sinong babae dito? May alam ka bang hindi mo sinasabi sa akin? Pasensya na po kayo, Mang Tonyo, kung hindi ko po nasabi kagad. Yung matandang babae po, si Aling Lucia. Kagabi nakita kong nagdarasal sa puntod ng anak niya. Oh, pagkatapos? Mang Tonyo, yung dasal po niya hindi ko maintindihan. Parang ibang wika po eh. Tapos parang may kakaiba sa kanya. Parang yung mga napapanood ko po sa TV na sinasapian ng demonyo. Nakatirik po yung mata niya at parang nag-iiba po yung aura niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Opo. Sabi pa nga niya eh, hukayin ko daw po ang libingan para mabuhay po ang anak niya. Gusto niyang mabuhay muli ang anak niya, Mang Tonyo, pero sa ginagawa niya po mga ritual, mukhang ibang bangkay po ang nabubuhay eh. Baka hindi pa talaga siya sanay sa ritual na ginagawa niya. Pwede. Nako, tama ka, iho. Kung ganon, tama pala ang mga chismis na nasagap ko din nun na mangkukulam ang matandang yon. Kaya pala kinakatakutan. Ano? Mangkukulam po si Aling Lucia? Paano naman po nila nasabi yun? Tulad mo, may nakakita din sa kanya noong bagong lipat pa lang sila na parang nagsasagawa daw siya ng ritual sa likod ng bahay nila. May nakasaksi. Ang sabi, nakita daw na may sungay sa noo, tapos may mga anino na nakapalibot sa kanya. Parang mga anino ba ng demonyo? Hala, ba't ngayon nyo lang po sinabi sa akin to? Ayaw kasi kitang matakot, kaya hindi ko kagad sinabi sa'yo. Kung ganun, kailangan pala talaga natin siyang paghandaan, Mang Tonyo. Dahil hindi lang ang mga amaranig ang kalaban natin, kundi pati na mangkukulam na yun. Grabe. Naaawa pa naman ako sa kanya, yung pala. Alagad siya ng demonyo. Hayaan mo na. Mabuti nang may ideya na tayo kung ano ang nangyayari. Bilisan na nating maglakad. Patuloy sila sa pag-akyat. Ilang minuto pa ay nasa itaas na sila. Agad silang kumatok. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Agad silang pinapasok. Tila nakaabang na sa kanilang pagdating. Nakita nila si Apong Erning na nakaupo. Mabuti naman at dumating na kayo. Sino ang makikipag-usap sa mga tagabantay? Ako po, Apong Erning. Oh, narito ang agimat. Nagawa ko na, pero kulang pa yan ng isang sangkap. Inabot ni Apong Erning ang agimat kay Juanito. Yan ang iaalay mo sa ating mga tagabantay. Napakahalaga nito, parang isang susi.
Kailangan mong gamitin yan para makipag-ugnayan sila sa'yo. Apong Erning, ano po yung kulang pa na sangkap? Ang dugo mo. Kailangan ng patak ng dugo mo. Ha? Dugo ko po? Oo, Juanito. Yan ang mag-uugnay sa'yo sa agimat. Kailangan nito ang bahagi ng iyong pagkatao. Sa dugo mo, manggagaling ang bisa nito. Oh, bakit parang namumutla ka naman yata, iho? Okay lang po ako. Kakayanin ko po. Kung ito lang po ang paraan para makausap sila, gagawin ko para matapos na po ang problema natin sa mga amaranhig. Magaling iyo. Matapag ka. Magandang simula yan. Akin na. Iabot mo ang kamay mo. Isang patak lang ang kailangan natin. Sa palad mo ito kukunin. Sige po. Dahan-dahang sinugatan ni Apong Erning ang balat sa palad ni Juanito. Mula sa hiwa, tumulo ang dugo at agad na ipinatak ito sa agimat. Sa isang iglap, kitang-kita nila ang tila pagsipsip ng agimat sa dugo. Tapos na. Handa ka nang humarap sa mga tagabantay. Saan ko po sila mahahanap, Apong Erning? Sa may silangang bahagi nitong bundok. Naroroon sila. May makikita ka doon puno ng balete. Doon mo sila hintayin. Lalapit sila sa'yo. Paano ko po sila makikilala, Apong Erning? May palatandaan po ba na sila ang tagabantay o nagpapanggap lang na mga nilalang? Maaari silang magpakita sa'yo bilang anyong tao. O kaya naman ay hayop. Pero isa lang ang biling ko sa'yo. Huwag na huwag kang matatakot. Huwag kang tatakbo kapag nagpakita sila. Makipag-usap ka lang ng may paggalang. Matuto kang damhin ang paligid. Ang hangin, ang amoy, at ang tunog. Ganun po ba? Wala naman po pala akong gagawin kundi ang maghintay. Oo, pero kapag nakuha na nila ang agimat, doon mo sabihin sa kanila kung ano ang pakay mo, kung ano ang gusto mong malaman. Tanungin mo sa kanila kung saan matatagpuan ang kapangyarihan na pwedeng ipanglaban sa mga amaranhig. Inandaan ni Juanito ang lahat ng sinabi ng matandang albularyo sa kanya. Wala siyang kinalimutan na detalye. Mula sa bahay ng albularyo, mag-isa niyang pinuntahan ang lugar na sinabi nito. Baon ang kakaibang lakas ng loob at determinasyon na matapos ang kanyang misyon. Hindi naman kalayuan ang sinabing lugar ni Apong Erning. Wala pang 10 minutong paglalakad ay nakita niya na kagad ang puno ng balete sa gitna ng masukal na gubat. Sa unang tingin, wala namang kakaiba doon. Ngunit naramdaman niya na parabang merong mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Naupo siya sa isang ugat ng balete. Huminga siya ng malalim. Maigpit niyang hinawakan ng agimat at kinalaban ng sarili niyang kaba. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Alam ko, may dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Huwag niyo po akong pababayaan, Panginoon ko. Ilang minuto ang lumipas. May narinig na siyang mahina, ngunit sunod-sunod na kaluskos sa paligid. Para bang may hinihila o parang may gumagapang. Paunti-unti, lumitaw sa harap niya ang 2 dambuhalang sawa. Halos kasing laki ng poste ng kuryente ang katawan. Ang isa ay may balat na kulay ginto. Ang isa naman ay kulay puti. Ang kanilang mga mata ay tila maliit na apoy at sa itaas ng kanilang kaliwang mata, parehong may kumikislap na marka. Hugis bilog na may 3 marka na tuldok sa gitna. Halos hindi na humihinga si Juanito. Masyado silang malapit. Ang ulo ng gintong sawa ay halos kadikit na ng kanyang muka. Muntik nang mapasigaw ang binata, ngunit nang maalala niya ang sinabi sa kanya ng ermitanyo, naramdaman niyang ito na nga ang mga tagabantay. Agad siyang lumuhod, pinagdikit ang mga palad at nagpakumbaba. Patawad po. Patawad po, tagabantay. Patawad po sa aking pagkagulat. Hindi ko po sinasadya. Isa sa mga sawa ang gumalaw. Umangat ang ulo nito at ang boses na lumabas ay hindi tulad ng saas gaya ng inaasahan niya, kundi isang malamig,
malalim at mababang tinig ng isang lalaki. Tumayo ka, tao. Anong ginagawa mo rito? Mahal na tagabantay. Ako po si Juanito. May gusto lang po akong malaman. May gusto kang malaman. Lahat ng kaalaman ay may kabayaran. Ano ang kaya mong ibigay? Ito po. Isa po itong agimat. Ginawa po ni Apong Erning para po sa inyo. Huminto sa pagkilos ang dalawang sawa. Maya-maya'y sabay silang umangat sa hangin at dahan-dahang nagbago ng anyo. Naging kawangis ng tao ang dalawang nilalang. Naiiba lang ang kanilang kasuotan. Para silang maharlika, parang mga sinaunang tao na may kaya. Makikinis ang kanilang mga kutis at ang tenga nila ay patulis. Naroon pa rin ang marka sa itaas ng kanilang kaliwang mata. Lumapit ang lalaki kay Juanito at maingat na kinuha ang agimat mula sa kanyang palad. Tinignan niya ito ng matagal bago kusang ibinigay sa babaeng kasama niya. Isinuot ito ng babae sa kanyang leeg at napangiti ng malaki. Salamat. Mukhang masaya ang aking kabiyak. Ngayon, ano ang kailangan mong malaman? Mahal na tagabantay. May nangyayari po kasi ngayon sa baryo. May isang nilalang po na bumubuhay ng mga amaranhig. Nasa panganib po ang lahat ng tao. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para iligtas sa mga taga-baryo. May nakapagsabi po sa akin na may malakas na kapangyarihang nagtatago dito lamang sa paligid. Kapangyarihang maaaring ipanglaban sa mga aswang na yon na maaaring magdala ng lagim. Kapangyarihang kayang gumapi ng mga amaranhig? Taglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Lumingon ang tagabantay sa babae. Pagkatapos ay muling tumingin kay Juanito. Nasa iyo na ang kapangyarihang hinahanap mo, binata. Oo, nasa akin na? Paanong? Napahinto siya at biglang may naalala. Mabilis niyang dinukot sa kanyang bulsa ang itim na bato na natagpuan niya matapos mawala ang ilusyon ng buitre sa puntod ni Rod Smith. Ito po ba ang tinutukoy niyo, mahal na tagabantay? Tama ka. Yan ang mutya ng kuko at tuka ng buitre. Ipinagkaloob ito sa iyo. Hindi mo na kailangang hanapin pa ang lakas at kapangyarihan dahil nasa iyo na ito. Muling tumingin ang tagabantay sa kanyang kabiyak. Yumuko sila ng bahagya sa kanya. Tanda ng pagtatapos ng pag-uusap hanggang sa unti-unti na silang naglaho. Sandali po, mahal na tagabantay! Paano po gamitin to? Ngunit wala na. Tuluyan na naglaho ang dalawang nilalang. Bumalik na ang binata sa kubo ni Apong Erning. Agad siyang sinalubong ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, narito na po ako. Halika na rito sa loob. O ano? Nakausap mo ba? Anong sabi sa'yo? Kinuha niya sa bulsa ang mutya at ipinakita sa dalawa. Ito pong mutya. Nasa akin na po. Napakunot ang noo ni Apong Erning nang makita ang maliit na batong itim. Saan mo ito nakuha? Doon po, sa ibabaw po ng puntod ni Rod Smith. Doon po sa may sementeryo. Anong sabi mo? Rod Smith ba ang sinabi mo? Opo. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko na siya kilala iyo. Kaibigan ko si Rod. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng kaalamang meron ako ngayon. Pero matagal na siyang namayapa. Hindi ko na nga rin siya nadadalaw dahil sa kalagayan ko. Sa kanya pala talaga galing to. Katabi po siya ng puntod ng nanay ko eh. Kaya maski po yung puntod niya, matagal ko na pong inaalagaan. Kung totoo yan sinasabi mo, ibig sabihin, ipinagkaloob talaga niya sa iyo ang pinakamalakas niyang mutya. Ito yung sinasabi ko sa iyong kapangyarihan na pwedeng ipantapat sa mga amaranhig na binuhay. Magaling iyo.
Napamana ito sa'yo ng mabait kong kaibigan. Talaga po? Pero, paano ko po ito gagamitin? Hindi ito ordinaryong agimat na sinusuot o sinasabit. Ang mutyang ito ay parte ng kanyang katawan bago siya namatay. Ano pong ibig niyo sabihin? Nasa loob ng katawan niya ang mutya. At tulad niya, kailangan mo rin itong lunukin. Ano po? Lulunukin ko po. Galing po to sa katawan ng patay ah. Yun ang paraan para maging isa kayo ng mutya iyo. Para mapasayo ang kapangyarihan nito. Kapag nilunok mo na ito, madarama mo na ang lakas. Nasa loob mo na ito, parang bahagi na ng pagkatao mo. Natahimik si Juanito, ngunit imbis na lunukin ang mutya, muli niya itong ibinalik sa kanyang bulsa. Apong Erning, pag-iisipan ko po muna. Sige iyo, walang pipilit sa'yo. Ang bawat desisyon tungkol sa ganitong bagay, dapat galing sa puso mo. Salamat po. Tara na po, Mang Tonyo. Tumango ang matanda at pagkatapos magpaalam sa matandang albularyo, ay bumaba na sila ng bundok. Nakabalik na sila sa sementeryo. Tuluyan na ring sumikat ang araw. Naabutan nila sa loob ang kotse ng kanilang amo na si Boss Ruben. Aba, nandito si boss ah. Anong gagawin niya dito ng ganito kaaga? Agad silang naglibot. Hinanap kung nasaan ang kanilang amo. Biglang may narinig silang kumusyon at tensyon sa isang bahagi ng sementeryo. Bitiwan mo nga ako! Ano bang trip mo, matanda ka? Bitiwan mo ako! Tinundan nila ang boses ng kanilang amo. Papunta yon sa dulo ng sementeryo. Halos manlaki ang mga mata ng dalawa nang makita nilang nakatali ang kanilang amo. May bakas ng dugo sa mukha nito at nakatayo sa harap nito si Aling Lucia. Lumingon ito sa kanila, sabay na pangisi. Aba, tamang-tama dating nyo. Oras na para hukayin nyo ang katawan ng anak ko. Anong sinasabi niyo? Hawak ko ang buhay ng taon to. Kapag hindi nyo ako pinagbigyan, papatayin ko to at ipapakain sa mga alaga kong amaranhig. Wag! Wag niyo pong gagawin yun! Hoy! Kayo dalawa! Tulungan niyo ako dito! Baliw na ang babaeng to! Sige na! Gawin niyo na ang gusto niya! Sige na, kumilos na kayo! Pero boss, Parang awa mo na, Juanito! Sige na, gawin niyo na lang! Sundin niyo na lang siya! Ano? Ayaw mo pa rin bang gawin? Pwes, papatayin ko talaga ang amo mo. At hindi lang yon, bubuhayin ko din ang katawan ng nanay mo at gagawin kong isa sa mga alagad ko. hindi ako naniniwala sa'yo. Sa tingin ko ay mahina ka pagdating sa ganyang bagay. Hindi mo pa magawa ng maayos ang iyong ritual. Kaya pakawalan mo na si boss! Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Kahit na anong sabihin mo, gagawin ko yon. Lahat ng yon. Kapag hindi mo ko sinunod, hindi ko man mabuhay ang anak ko o ang nanay mo, titiyakin kong maraming bangkay pa ang babangon sa sementeryong ito. Sige na, Juanito! Gawin niyo na! Hindi para sa akin, kundi para sa katahimikan ng lahat ng mga nakalibing dito. Sige na, Juanito! Sundin niyo na ang babaeng to! Tumango ang binata. Naunawaan na niya ang ibig sabihin ng kanyang boss. Sige, sige. Gagawin ko to, Aling Lucia. Pero sa isang kondisyon. At ano namang kondisyon yan? Pag nabuhay mo na ang anak mo, lumayo ka na dito sa baryo. Sige, basta't gawin mo lang ang sinasabi ko. Hukayin niyo ang kabaon at dalhin dito. Wala nang nagawa ang tatlo, kundi sundin ang utos sa kanila ni Aling Lucia. Hindi nila ito makontra, lalo na at alam nila kung anong klaseng nilalang ang matandang babae at kung ano ang kaya nitong gawin. Inilabas nila si Boss Ruben sa loob ng isang lumang musileo na nakatali pa rin ang mga paa at kamay. Sumama naman ang matandang babae sa dalawa. Nagsimula na silang maghukay. Tahimik, wala silang imikan. Tanging ang tunog lamang ng pala at asarol ang maririnig. Halos 5 hanggang 7 oras din ang kanilang ginawang paghukay. Pawis na pawis si Juanito.
Hanggang sa ilang sandali pa, tumama ang dulo ng asarol sa matigas na kahoy. Ito na! Ito na yun! Oh, dahan-dahan lang. Sige, iangat nyo na. Maingat nilang iniangat ang kabaong mula sa hukay. Biglang umalingasaw ang masangsang na amoy. Amoy na bubulok na laman. Putragis na yan! Ang baho! Ano ka ba? Tiisin mo. Tapusin na natin to. Binuhat nilang dalawa ang kabaong. Mabigat yun. Hindi nila akalain na makakaya lamang nilang dalawa. Dinala nila ito sa loob ng musileo. Agad na ipinatong sa mismong nicho na naroon. Tapos na ang inuutos mo. Pakawalan mo ng boss namin. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko pa siya pwedeng pakawalan. Kailangan munang mabuhay ang aking anak. Pagkatapos nun, ay tumahimik na si Aling Lucia. Naupo ito sa isang tabi. Parang isang baliw na hinahaplos-saplos ang kabaong ng kanyang anak. Sama-sama nilang hinintay ang oras, ang pagitan ng araw at gabi. Ilang oras pa, dumating na ang dapit hapon. Nagsimula ng bumigkas ng ritual ang matandang babae. Pagkatapos ay nagsindi ng 7 kandila. Bawat isa ay inilagay sa paligid ng kabaong. Mahabagin Diyos, tulungan niyo po kami. Naramdaman nila ang bahagyang pagyugyug ng lupa at kasunod nito ay ang pagbukas ng takip ng kabaong. Isang nabubulok at mabahong bangkay ang bumangon. Hanggang sa umiyak na si Aling Lucia. Hindi. Huli na ang lahat. Hindi ganito ang inaasahan kong pagbabalik mo, anak. Bakit ganito? Kayo ang may kasalanan nito. Kung sana'y pinagbigyan niyo ako kagad, hindi sana ganito ang nangyari. Galit na galit si Aling Lucia. Halos wala na siya sa kanyang sarili sa sobrang lungkot at puot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang naaagnas na katawan ng anak. Pagbabayaran niyo to. Ilang araw niyo akong tinanggihan. At ngayon, nabulok na ang katawan ng aking anak. Hindi na siya mabubuhay ng normal. Hindi na siya mabubuhay pa. Kasabay ng sigaw ng matandang babae, narinig nila ang mababa at malalim na mga ungol. May bumangon na namang mga amaranhig. Pag-ubos na kayo, isusunod ko ang baryo. Dadalin ko ang lahat ng mga bangkay na nabuhay. Uubusin ko lahat ng tao doon. Uubusin ko mga chismosa. At lahat ng umusga sa aming mag-ina. Lahat sila ay mamamatay. Biglang umilaw ang bulsa ni Juanito. Napatingin silang lahat sa kanya. Juanito! Mantonyo, oras na. Kailangan may gawin tayo. Desidido na siya. Dahan-dahan niyang dinukot ang mutya ng buitre mula sa kanyang bulsa. Sabay nilunok ito. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang katawan. Napasigaw siya at napaluhod. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pagkatapos nun, tila bigla siyang nawalan ng malay pero hindi siya bumagsak. Bagkus, lumutang siya sa ere. Ang kanyang anyo, tila naging kakaiba. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay may liwanag na nagmumula roon. Tinignan isa-isa ang mga amaranig na nasa paligid. Nagsitigil sa paggalaw ang mga aswang na yon na parabang na estatwa at ang iba naman ay tila napaatras ng konti. Isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ng binata. Nagsimulang magliyab ang isang tambak ng damo malapit sa musileo. Mula sa liwanag ng apoy at sa mga aninong nililikha nito, lumitaw ang mga anino ng buitre, isa-isang lumapit, sumalakay sa mga amaranhig. Nakalutang pa rin si Juanito sa ere, parang wala sa sarili, ngunit ang mga buitre tila may sariling isip, ang siyang kumilos para sa kanya. Pinagtutukan nila ang mga amaranig, parang kinakain at hinihigop ang lakas ng mga ito. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang, bumalik sa pagiging ordinaryong bangkay. Hindi maaari. Anong ginawa mo? Nagliliwanag pa rin ang mga mata ng binata.
Nakatindig ito ng diretso at nakatingin ng matalim kay Aling Lucia. Itinaas nito ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin namamatay ang apoy at mula doon, lumitaw ang mga kaluluwa. Galit na galit ang titig ng mga ito sa matandang babae na si Aling Lucia. At ang huling inatake ng mga buitre ay ang anak ni Aling Lucia. Sabay-sabay nilang tinuka ang katawan ng amaranig. Ang bawat tuka ng mga ito sa kanya ay mas mabangis at mas malupit. Walang itinira, maski konting laman sa kanyang mga buto. Hindi! Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Tama na! Ngunit walang nagawa ang matandang babae. Maski ilang beses pa itong nagpakawala ng iba't ibang orasyon, walang gumana maski isa. Nang tuluyang nawala na ang sumpa ng amaranig, nagpakita ang kaluluwa ng kanyang anak. Agad nitong sinugod ang ina. Napaatras naman si Aling Lucia at natumba ng puwersang dala ng kaluluwa. Bakit, anak? Bakit mo ako sinusugod? Hindi sumagot ang kaluluwa. Sa halip, unti-unti itong lumayo at lumibot patungo sa likuran ni Juanito. Sumanib ito sa katawan ng binata. Hindi ko to gusto, Nay. Tama na po. Itigil mo na ang kasamaan mo. Anak? Ikaw ba yan, anak? Ako nga, Nay. Tama na. Tama na po. Hindi, anak. Hindi. Alam kong hindi mo pa oras. Gusto kitang muling makasama. Nakakalungkot ang mag-isa. Tumigil ka na, Nay. Tama na. Patahimikin mo na kaming lahat. Walang nilalang ang gustong mamatay ng paulit-ulit. Nakikiusap ako, Nay. Tama na. Napahagulgol si Aling Lucia. Hindi niya nakinaya ang bigat ng sakit at pagkabigo. Bumagsak siya sa lupa. Niyakap ang sarili habang patuloy ang pag-agos ng luwa sa kanyang pisngi. Hindi niya matanggap na mismong anak niya ang tumututol sa lahat ng kanyang ginawa. Nahihirapan siyang huminga. Pilit niyang iniintindi ang lahat ng nangyayari. Pero ang bigat ng konsensya'y unti-unti nang dumudurog sa kanya. Maya-maya ay natulala siya. May kinuhang botelya sa kanyang bulsa. Hindi. Anong nagawa ko? Anak, patawarin mo ako. Dahil sa ginawa ko, ang kaluluwa nyo, ang mga kaluluwa nyo, kukunin ng demonyo. Yun ang kapalit ng lahat ng ito. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Huwag ka nang umiyak, anak. May paraan pa. May paraan para mapalaya ang mga kaluluwa ninyo. Tinitigan niya ang botelya sa kanang kamay. Saka mariing pumikit. Ang buhay ko ang magiging kapalit. Walang sino man ang nakakilos. Nabigla na lang ang lahat sa ginawa ni Aling Lucia. Tinungga niya ang laman ng bote. Isang lason. Bumagsak ang kanyang katawan ilang minuto pagkatapos niyang mainom ito. Habang naghihingalo, ang mga kaluluwa ay unti-unting naglaho, kasabay ng pagpatay din ng apoy at ng lahat ng mga buitre. Nang sandaling tuluyang huminto ang paghinga ng matanda, lumitaw ang isang anino. Mahaba, baluktot ang anyo at walang muka. Parang si kamatayan o marahil isang uri nga ng demonyong nangongolekta ng mga masasamang espiritu. Dahan-dahan itong lumapit sa katawan ni Aling Lucia. Marahas na hinila palabas ang kanyang kaluluwa. Sumisigaw ito, pilit na pumapalag, ngunit wala itong laban. Sabay na naglaho ang dalawa. Walang iniwang bakas. Bumalik ang katahimikan sa sementeryo at ang katawan ni Juanito nananatiling nasa ere. Nakamulat ang mga mata pero wala pa rin sa sarili. Ilang segundo pa, bumagsak ang katawan nito sa lupa at wala pa ring malay. Agad na kumilos si Mantonio. Mabilis niyang pinakawalan na muna ang kanyang boss na siyang mas malapit sa kanya
at sa kanila nilapitan ang walang malay na katawan ng binata. Ilang sandali pa silang naghintay at unti-unting dumilat ang kanyang mga mata. Teka, ano bang nangyari? Napatingin siya sa paligid at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang walang buhay na katawan ni Aling Lucia. Hala! Si Aling Lucia! Ano nangyari? Bakit patay siya? Ako ba? Ako ba ang pumatay sa kanya? Wala ka bang naaalala sa mga nangyari, iho? Wala po, Mantonyo eh. Bigla siyang niyakap ni Boss Ruben. Tinulungan mo kami. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Salamat, Juanito. Ngayon, wala ka ng utang na loob sa akin. Malaya ka na. Quits na tayo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Kung hindi mo talaga gusto dito, pwede ka na maghanap ng trabaho na gusto mo. Saka wala na akong sisingilin sa iyo. Wala ka ng utang sa akin. Yun po ba? Bakit boss? Ngayon bang wala na akong utang ayaw niyo na po sa akin? Ayaw mo na akong gawin tagabantay dito? Ano? Boss, dito na po ako. Gusto ko na po dito. Aalagaan ko po at poprotektan ang mga nakahimlay sa sementeryong ito. Marami naman po akong dapat na ipagpasalamat sa inyo Hindi lang po pagtulong sa nanay ko ang nagawa niyo para sa akin. Binigyan niyo po ako ng trabaho, ng matutuluyan at ng pagkain. Wala po akong pinagsisisihan sa lahat ng yun, boss. Kontento po ako sa lahat. Totoo ba sinasabi mo? Akala ko napipilitan ka lang talaga dito Hindi ko alam. Isa ka pala talagang tapat at mabait na kasama. Babantayan ko po ang sementeryo, boss, sa abot po ng aking makakaya. Sisiguraduhin ko pong wala nang muling magtatangkang guluhin ang katahimikan ng mga patay dito. Agad nilang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Mula sa ritual hanggang sa paglitaw ng mga buwitre at ang kaluluwang nagpakita bilang anak ni Aling Lucia. Hindi makapaniwala si Juanito sa mga nagawa niya, sa mga nilalang na kanyang hinarap. Wala siyang maalala sa mismong sandali ng labanan, pero dama niya sa puso niya ang bigat ng bawat nangyari. Maya-maya, ang mga bangkay na naging amaranhig ay natunaw at naging abo. Naiwan ang bangkay ni Aling Lucia. Nalungkot si Juanito sa kanyang mga nakita, lalo na sa matandang babae. Ngunit nauunawaan niya na minsan ang pagmamahal ay nagiging bulag at ang takot sa pag-iisa ay maaaring magdala ng kasamaan. Ngunit sa huli, pinili pa rin ni Aling Lucia ang pagtubos sa kanyang mga naging kasalanan. Isinakripisyo niya ang sarili upang palayain ang kaluluwa ng kanyang anak at ng iba pang ginulo ng kanyang mahika. Binigyan nila ito ng maayos na libingan. Sila lang ang nakakaalam ng lahat ng mga nangyari at kung ano ang totoo. Sa mga sumunod na gabi, naging tahimik na muli ang sementeryo. Wala nang gumagambala sa mga patay. Payapa na ang lahat. Samantala si Juanito ay nanatili roon. Araw-araw pa rin siyang naglilinis ng paligid at nag-aayos ng mga nicho. Binabantayan ng paligid at nag-aalay ng mga panalangin para sa lahat. At sa muli niyang pagbisita isang umaga sa puntod ng kanyang ina at sa nicho ni Rod Smith, nagpasalamat siya sa magaling na Amerikanong albularyo. Rod, thank you so much. You are the real saver for this mucha. Thank you. You give me strength. You give me hope. You give this to me. This is a lot. You know, you are not normal. You are special. Super wow. Super thank you for all of this. Thank you very much, my friend. Thank you very much. Napangiti ang binata pagkatapos niyang bigkasin ang mga salitang yon. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat ng mga puntod at nagbitaw siya
ng isang pangako sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. Kayong lahat. Habang nandito ako, sisiguraduhin kong mananatili ang kapayapaan sa lugar na to. You may live in peace. Biglang umihip ang hangin na tila may dalang bulong. Isang magaan na tinig na nagsabing salamat. Muli siyang ngumiti nang marinig yun at tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos na may kapal. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi ko po masa-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa mga susunod po na kwento ay maibibigay ko na po sa inyo ang inyong request. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po kay Marisa Masaya. Shoutout po kay Daisy Villanueva. Shoutout po Lydia Lorenzo. Shoutout po kay Sally Soriano. Shoutout po kay Lilibet Perez. Shoutout po kay Renald Supe. Shoutout po kay Mario Andaya. Shoutout po kay Ibiang Bueno. Shoutout po at maraming salamat po kay Lita Custodio. Shoutout po kay Rosalina Dantes. Shoutout po kay Nieves Genanda. Shoutout po kay Jennifer Sasaki. Shoutout po Carl Cubs U2Y. Shoutout po kay Rina May Paderna. Shoutout po Beverly Carbajosa. Shoutout po Jessica Roas. Shoutout po Rolando Ramos. Shoutout po kay Sheila May Bulaklak. Shoutout po kay Charlie Portasio. At shoutout po kay Rowena Tejano. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.